Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating evening devotional. At sa gabing ito, tayo po ay pangunahan ni Brother Renz Dulawen. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-awitan ng ating opening song at opening prayer naman po na ipagkakaloob sa atin ni Sister Kai. At ngayon po, tayo na po ay umawit ng ating opening song. Ama naming banal na sa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at proteksyon po sa amin sa buong araw na ito at kami po umabot sa mga oras na ito at muli po makapakinig ng inyong banal na mga salita. Sa pagsisimula po ng aming pag-aaral sa gabing ito, Ama, naway ikaw po ang magkaloob sa amin ng karunungan at katalinuhan upang mga mensahe namin maririnig ay amin po itong maunawaan at tumimo ng malalim sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. At ganoon din naman po sa aming tagapagsalita, naway pagkalooban niyo po siya ng karunungan at katalinuhan upang kanya po itong maisalaysay ng maayos at malinaw at naway itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus upang lahat po na mamutawi sa kanyang mga labi ay naaayon lamang po sa inyong banal na kalooban. At naway tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na malakaran po namin ang mga liwanag na inyo pong ipinagkaloob sa amin at tulungan niyo po kami na ma-overcome namin ang aming mga weaknesses upang kami po maging good example dito sa lupa at karapat-dapat pong tumira sa tahanan na inyo pong inihanda para po sa amin. Maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob sa amin. Patawad po ko sa pagmamalisumpungan at pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hello po. Once again, magandang gabi po sa ating lahat.
And I hope po we are blessed po tonight as we start our daily evening devotion. Okay. Ayaw mag-zoom. Yan. So ang pamagat po ng ating lesson tonight is stewards of influence. So what does it mean to be a steward? What is a steward po? What role does being a steward imply? So sabi po dito, stewards of influence. So yung stewards na may influence. So let us start with our key text. Ito po ay hango sa Hebrews 12, verses 12 to 15. Lift up the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. So, dito pa lang makikita na natin na kailangan natin palakasin ang ating pananampalataya, ang ating conviction or ang ating faith. So, para yung mga pilay or yung mga lame ay hindi mawala, but they will be healed. So follow peace with all men and holiness, which no man shall see the Lord, looking diligently lest any man fail of the grace of God. So kung wala tayong peace, holiness, hindi makikita ng iba sa atin ng Panginoon. So kung hindi natin makita ang grace ng Panginoon, salvation is impossible. Lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. So let us not be the cause ng defilement ng ating kapwa. So we are stewards in a sense that we have a responsibility para ipakita ang spirit ng Panginoon, or to show to others the love of Jesus within us. So that is our responsibility, our accountability, that we are our brother's keepers. And malaking pananagutan po natin yon. Okay? So these words should teach us to be very careful how we snap the thread of our faith by dwelling on our difficulties until they are large in our own eyes and in the eyes of others who cannot read our inner heart life. All should remember that the conversation has a great influence for good or for ill. So, dito pa lang yung pananalita pa lang natin, yung pakikitungo pa lang natin sa mga kapatid natin ay may malaking effect na sa kanila. So, what is this influence nga ba? So, do not allow the enemy so to use your tongue, and do not exert an influence that will break the hold of any trembling soul from God. So napakabigat po pala ang ating pananagutan sa Panginoon kung yung influence natin ay magiging cause na mawala yung ating kapatid. Diba? So the graces of Christ's Spirit must be cherished and revealed by the sons and daughters of God. So I highlighted this one po, because our purpose as Christians is ito po, kung paano natin i-replicate yung spirit ni Christ, kung paano ma-produce yung totoong image and likeness ng Panginoon po sa atin by our humility, their penitence or our penitence, their desire to be like Jesus.
So that is our goal. That is our main goal, to be like Jesus and to be conformed to His will by practicing His lessons in our daily life. Okay po? Sabi dito, practicing daily. So yung actions natin, we must examine ourselves also. We must practice our faith daily. Hindi lang po daily yan. Hourly, minutely, and even in seconds. So that is our role. So that we may honor Christ. So we are God's husbandry. So what is a husbandry po? Husbandry po is yung I think I looked at it kanina sa dictionary po. Ang husbandry po pala is yung cultivator. We are God's, kumbaga sa lupain ng Panginoon, we are the workers. We are the ones who, our responsibility is to make the we are the workers of this world po. So what are our sino yung mga plants? What do we plant? So that is our influence po. So yung harvest po natin is yung mga kapatid natin. So as one takes pleasure in the cultivation of a garden, so God takes pleasure in His believing sons and daughters. Yes. So a garden demands constant labor. So we are the laborers. So the weeds must be removed. New plants must be set out. So branches that are making too rapid development must be pruned back. So makikita po natin dito na ang treatment mo natin sa iba't ibang species is iba-iba rin po. So I think mas na-appreciate natin yung lesson natin ngayon kung tayo ay nagtatanim din, or we take pleasure po sa gardening works in tilling the soil. So iba-iba yung uri ng pag-care po natin. Depende po 'yon sa kung anong halaman. So wala pong standard na way ng pag-care. So the Lord works for His garden, so He tends His plants. He cannot take pleasure in development. That does not reveal the graces of the character of Christ. So what is the only pleasure? Ano yung naaayon lang na development? It is that we be like Christ, that we show the character of Christ, that we replicate the image, the likeness of Christ. So it is Christ within us. And the blood of Christ has made men and women God's precious charge. Then how careful should we be not to manifest too much freedom in pulling up the plants that God has placed in His garden? Some plants are so feeble that they have hardly any life, and for this the Lord has a special care. So ayun nga po. So iba-iba. There are some plants that need special care. So those plants na siguro yung mga lantana, yung mga nasa soil na tawag doon, na hindi adaptable para sa kanila, yung hindi natural na soil para sa kanila. So yung plants, yung iba-ibang plants is iba-iba rin yung soil na kailangan nila, or iba-iba rin yung trato kung paano sila i-care. And there are many ways. So sa Panginoon din, He has 1,000,000 or 10 million ways on how He shows His love for every one of us. So sana maging ganun din po tayo. So just parang kay Christ, iba-iba yung pagtrato niya sa mga religious leaders, and iba rin yung pagtrato niya
sa mga lowly na Israelites. And even yung mga iba din yung pagtrato niya uh, sa mga outside, ng tawag doon sa mga Samaritans, but they are all out of love. So there are a million ways that we can show our love to. So in all your transactions with your fellow men, never forget that you are dealing with God's property. So yung kapatid natin, God's property yan. So sabi dito, in all, sa lahat ng pakikitungo natin, let us not forget that what we are, yung mga kadil natin is mga tinubos ng dugo ni Kristo. So lahat. Be kind, sabi dito. Be pitiful. Be courteous. Respect God's purchased possession. Treat one another with tenderness and courtesy. Tenderness and courtesy. Exert every God-given faculty to become examples to others. So yan po yung influence natin, yung pagiging example po natin, yung how we show our love to others, how we show yung power ni Christ within us to others. That is our stewardship. That is how we become examples po. Okay? So let him who knows the heart and all its waywardness be able to deal with you in mercy, because you have shown mercy and compassion and love. So diyan na po nagtatapos. So napakalaki po ng responsibility natin, di ba? So by sowing evil in the minds of the weak who have no vital connection with God, by telling them how little confidence you have in others, you tear away the hold their brethren have on them, because you destroy their confidence in them. So let us remember po, we are our brother's keepers. So diyan na po nagtatapos ang aking presentation po. Thank you for listening, and I hope po marami po tayong realizations ngayong gabi. And kung may karagdagan po, sana po mag-share po tayong lahat para let us come and reason together po. So maraming salamat, Brother Renz Dulawin, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa amin sa gabi. So doon, nakita na tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kagabi, ang topic natin is steward of strength. Ngayon naman ay steward of influence. Kasi tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon sa ganyang bagay para tayo ay makapagbahagi sa ibang tao at para magamit natin iyon sa kanyang mga gawain. Sa stewards of influence, sabi doon na kailangan yung mga tao na nakakasalamuha natin, mga tao na nakakausap natin, kailangan natin silang i-treat na merong respect, courtesy, kindness. Kailangan natin silang i-treat ng maayos. Kasi yung taong yun na nakausap mo ay isa din na binuhusan or pinagbayaran ng ating Panginoon. Pero ngayon sa panahon natin, ang daming mga tao na masyadong judgmental. Kaya ang dami ding mga tao na nadidepress, minsan nagkakaroon na ng anxiety dahil sa judgment na ginagawa nila. So, sa atin, huwag po naman natin sundin yung ganong pag-uugali. Kasi tayong mga Kristiyano, tayong tagasunod ng ating Panginoon, kailangan yung mga taong nakakasalamuha natin, nakakausap natin, nakakasama natin, even na hindi natin kakilala, stranger, kailangan natin silang i-treat ng maayos. Kasi isa din sila sa pinagbayaran
ng ating Panginoon. So, sino pa po ang merong karagdagan? Pwede nyo lang po i-on ang camera at microphone. Magandang gabi po sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Opo. Ayan, so thank you. Okay, so ang dadagdag ko lang as a Christian, as a bilang mga sumusunod sa Panginoon, we are influencer talaga. Kasi ano yung pinapakita nating mga gawa at kilos at mga salita ay nakakita ang mga tao. Kasi nga we are, ah, nakikita tayo ng mga anghel at ng mga tao sa paligid natin. So, we need our guard our speech and spirit, and do not let the enemy use our tongue, and also avoid complaining that destroys hope. So, especially yung conversation natin, nagbibigay din pala ito ng influence to others. Nagpapakita to for good or for evil. Kaya, paalala sa atin ngayon na we need to protect the trembling soul who is barely holding on to God. Kasi we are God's garden eh. We need to handle with care. Kasi may mga tao na kagaya ng halaman na they are strong but others are very weak. And God gives special care to feeble plants. So, sana po maunawaan natin itong ating pag-aaral. Kasi marami tayong nakikita sa social media na napaka, 'di ba, mga great influencer sila. Hindi natin alam sa atin, sa sarili natin, tayo dito sa lugar na tinitirhan natin, influencer din pala tayo sa mga taong nakakita sa atin na akala natin hindi tayo yung tawag doon, yung parang hindi natin masyadong nakikilala yung mga tao sa paligid natin, pero sila pala ay nagiging testimony din kung ano yung ipinapakita nating gawa o kilos. At paalala sa atin na we need to show mercy to others and compassion kasi we are dealing with God's purchased possession eh. Kaya nga, we need to be kind, pitiful, courteous, treat others with tenderness. When we show mercy, God deals with us in mercy. So, heaven values every soul deeply. So, thank you po. Maraming salamat, Sister Daniela, sa iyong insight. So, sino pa po ang merong mga karagdagan po sa kasamahan ko sa Zoom? Brother Jefferson, Tagatumpa, at Brother Rogue, meron po ba kayong mga karagdagan? At sa kasamahan naman po natin sa live, yung nanonood po ay kung meron po kayong realization, insight, ay pwede nyo lang po i-comment sa ating live. Sister Pearl, it's Robbie. I sent you a message in chat, an insight. My reception's very poor. Okay. Here's the insight from Brother Robe. The devotional refers to our fellow church members in Christ to be sympathetic to their spiritual welfare, but also the association in our neighborhood and surrounds that we don't say anything that disparages our faith and trust in God. These two are making decisions, some for, some against God. So, tama nga po yung insight ni Brother Rob, na kailangan na i-treat natin ng maayos, hindi lang yung kasamahan natin sa simbahan, kundi pati yung mga
kapitbahay, yung mga nakapalibot sa atin. So, sino pa po ang merong mga karagdagan? At kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating closing song. At closing prayer naman po ni Brother Jefferson Buko. So, let's pray po. Ama namin banal sa taas ng po ng kalangitan naman, marami pong salamat sa gabing ito, sa inyo pong pagsama sa amin at sa mga pag-aaral po namin rinig sa gabing ito. Salamat Ama sa mga paalala na amin pong dapat na bantayan, ang aming mga iniisip, mga sinasalita at mga ginagawa dahil maaari po itong makaapekto sa mga pananampalataya po ng aming kapatiran. Tulungan niyo po kami na mag-guard po namin ang lahat po ng mga bagay na ito upang kami po ay mag-grow faithfully sa aming mga spiritual at maging makita din nawa ng mga tao ang mga karakter ng aming Panginoon sa aming mga sarili. At yuri po kaming tulungan na magsalita lamang po ng mga salita na nakakapagbigay ng lakas sa ibang tao at hindi po sa mga salita na nakakasira ng mga
pananampalataya nila. Tulungan niyo po kami at sa gabing ito patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan, katalinuhan na mapanagumpayan ang lahat po ng kailangan na ito, mga pagsubok namin mga dinadaanan sa araw-araw. At sa gabing ito, sa aming po paghihiwa-hiwalay, inyo po kaming ingatan at tulungan at ganoon din po sa aming mga pagtulog, ilayo kami sa uri ng kapamakan at disgrasya, at ganoon din po sa mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kapiling sa oras na ito, inyo po sila ingatan at pagpalain. At inyo rin po kaming linisin at patawarin kung saan yun man po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pag-aasala. Isip mo salita at sa gawa at ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa padalangin sa matamis na pangalan ng naming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join at pakikinig sa ating evening devotional. At patuloy po kayong inaanyayahan sa ating online services, morning devotional, alas 5, at ang ating Vesper Worship po, bukas, alas 6 ng gabi. Tawa po sa bawat online program natin ay tayo po ay makapakinig at makapag-join. Magandang gabi sa ating lahat and God bless.